Hello. Sa panahon ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang hapon sa bawat isa. Nandito po tayo sa pagtatalakay ng ating mga sitas na pinagkaloob sa bawat gawain. Ang una pong sitas, ayon po sa Ebanghelyo o sulat ni San Pablo sa mga Colosas, Kapitulo 2, versikulo 6 hanggang 11. Sabi dyan po. Ngayon po, ayon nito sa isang sitas, sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 6, versikulo 43 hanggang 49. Sabi mo ganito, sapagkat walang mabuting punong kahoy na nagbubunga ng masama at wala rin namang masamang punong kahoy na nagbubunga ng mabuti. Ngayon, tatanungin natin, ano ba itong kwento lang ng punong kahoy? Kung titingnan po natin, tayong mga tao ay inahalin tulad sa isang katawang laman na kinuha mula sa alabok. Ibig sabihin, tayo po yung tinatawag na lupa. At habang tayo'y nakikinig ng salita ng Diyos, ito naman yung butil na itinatanim sa ating mga kaisipan. Ngayon, siyempre yung butil, kapag itinanim, magkakaroon ng uga, lalaki at magiging isang punong kahoy. Ito na yung kaisipan natin. Ngayon, kung tayo po ay lumaki na, nabago na ang ating pagkatao, na katulad na tayo ng punong kahoy, makikilala po siya sa kanyang bunga. Kung mabuti ang ating mga ginagawa, ang tingin sa atin mabuting punong kahoy. Kung masama ang ating ginagawa, masama rin tayong punong kahoy. Pero sabi niya, hindi pwedeng ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama. Halimbawa, bispit natin yung banal na kasulatan, tapos madayak naman tayo sa labas. Kaya sa bungiro naman tayo, kaya lasinggo. Useless. Hindi rin pwede na masamang punong kahoy. Pero kung titignan mo sa mga pelikula, baliktad, magnanakaw, tapos itinutulong sa mga kapuspalan. Pwede ba yun mangyari? Ang tingin nun, magnanakaw pa rin. Kaya kung titignan po natin dito, walang mabuting punong kahoy na nagbubunga ng masama. Siyempre, yung masama, ang bunga ng masama rin. At ang mabuti, ang bunga nun ay mabuti rin. Ibig sabihin, nagtatakot lang pala sa isang pagbabalag kayo. Kasi pala, totoo talagang masama. Kumbaga, natatakpan lang ang kanyang panglabas na kalagayan. Nakala mo'y mabuti, pero masama pala ang ginagawa. Sapagkat, bawat punong kahoy ay nakikilala sa kanyang sariling bunga. Sariling mga gawa. Kung tayo po ay nagsasabing mabuti tayo, pero masama ang ating ginagawa, hindi po may kakala na masama talaga tayo. Sapagkat ang mga tao ay di nagkapuputi ng mga igot sa mga dahon at di rin nagkapuputi ng ubas sa mga tinigang. Totoo po. Kumbaga, naturalisa na. Na kung ano talaga yung kulay mo, yun na yun. Hindi na pwedeng kapunin. Hindi na pwedeng kalitan. Ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa masasamang kayamanan ng kanyang puso. At ang masamang tao ay kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan sapagkat
sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. Ngayon po, dito magkakaroon ng tunay na pagkakakilanlan ang tao. Depende po sa deliver ng words. Sabi nga, sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang kanyang bibig. Kasi, sa construction po kasi ng words, minsan po, doon may diferensya. Halimbawa, kung ang panalangin mo, halimbawa, marunong kang manalangin sa Diyos dahil may biyaya sa iyong kamay. Kung ang panalangin mo, ganito, maningilot ka, Lord, sana maraming mapilay para marami akong hihiroin. Kung ganun ang construction ng words, ibig sabihin, masama kang puro kahoy. Pero kung ang construction ng words ganito, Lord, ako po ay kinahabagan mo mayroong biyaya sa aking mga kamay. Ang sino man nangangailangan ng tulong ay gabayan mo, magkita kami upang sa ganun matulungan ko siya. At yung biyaya na pinagkaloob mo sa atin ay maibahagi ko sa kanya para siya ay gumawin. Hindi ba ka? Parehas lang naman ang ibig sabihin, pero ang delivery o yung terms na ginamit o yung construction ng wordings, magkaiba. Pero, in summary, parehas lang. Kasi parehas mo lang magtutulungan eh. Ang problema lang, yung construction ng wordings. Doon po nakikilala ang tao. Sabi nga sa ibang translation ng Bible, dito nakalagay, sa kasaganaan ng iyong puso, nagsasalita ang iyong bibig. Sa iba naman, kung anong bukang bibig, siyang laman ng bibig. Kaya po, kahit anong pagsasabi natin sa ating sarili, mabuti ako, matuwid na ako, kung nakikita naman sa kanyang salita na hindi talaga ito mabuti, hindi mo maitatago. Kaya nga sabi niya, hindi makapuputi ng igos man sa mga dawat, kung ang ubas man sa mga tinikan. Ibig sabihin, kung ano talaga yung tunay na naturalisa ng kulay, yun na yun. Kaya, hindi pwedeng maging doble ang ating pagkatao. Dapat isa lang. Kung mabuti tayong punong kahoy, dapat ang lumalabas sa ating bibig ay pawang mabubuting mga bagay. Kung masama, talagang masama talaga tayong punong kahoy. Ngayon, sabi nito, at bakit tinatawag ninyo ako Panginoon, Panginoon? At hindi ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi. Ano-ano po ba yung mga bagay na kanyang sinasabi? Marami siyang tinuro. Itinuro niya kung paano magalit. Kung ikaw ngay magagalit, huwag mong panunumbugan ng araw. Ibig sabihin, limited time lang ang galit. Maya-maya, ihingi natin ang tawad yun bago tayo matulog. Sa paglilimos, tinuro sa atin ang ating dakilang Panginoon. Kung maglilimos tayo, bigyan natin yung mga kapuspalad, yung walang sukat ikaganti. Pero, may kondisyon. Sikreto. Hindi na nalalaman ng kaliwa ang ginagawa ng kanan. Kaya magpatulog pa tayo ng pakakat. Sabi, yung haligi ka nga niya, ako yun ang bigay niya. Nagtunit ako ng 5 bag na simento. Hindi na dapat gano'n. Dapat sikreto. Itinuro din sa atin ang pagparaya. Anong klaseng pagparaya? Sabi nga, ang sumampal sa kabila, ibigay mo kayong kabila. Ginawag ka naman ng masama. Gusto mo pang ulitin? Iyan ang sabi ng ating dakilang Panginoon. Ang magparaya, nasampal ka na nga, nasaktan ka na sa kabila, bigay mo kayong kabila. Ibig sabihin, okay lang sa ating dapat ang nasaktan. Alang-alang sa pag-ibig natin sa ating kapwa. Pagpapahalaga po. Ngayon, tawag tayo ng tawag na Panginoon.
yung nanira sa atin, galit pa rin tayo. Sabi nga, bakit niyo ako tinatawag na Panginoon? Hindi niyo naman ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi. Useless. Kaya kinakailangan natin gawin ang lahat ng mga sinasabi ng ating dakilang Panginoon. Tinuro niya rin yung pag-ayuno. Hindi ba kapag nag-aayuno tayo parang lumalabas na pakitang tao? Dapat merong, sabi nga, gawin mo ng lihim. Tinuro din sa atin ng pananalangin. Kung pananalangin kami pumasok ka sa iyong silid, silid po ba yung pinakasilid? Yung sarili nating puso. Na dapat ang panalangin hindi nakikita ng ating kapwa. Paano kung halimbawa na perfect mo lang yung 9 days, pininto mo pa, ang nangyari niyan, lumalabas na sa big. Mabuti sana kung halimbawa, ang usapan, medium sa medium, kaya medium to medium, okay lang yun. Kasi ang medium nag-a-advise, hindi naman siya nag-chismoso eh. Kung magaganon lang ang kwentuhan. Mayroon yan kung yung nakakwentuhan mo yung iba na nagmalaki ka tuloy. Yan po ang pag-ingatan natin. Kasi sa pananalangin, mayroong basic na binigay ang ating dakilang Panginoon. Kasama doon yung pagpuri, yung paghingi ng tawad, yung... Kasi dalawang part kasi yun eh. Yung tungkol sa Diyos at tungkol sa sarili natin. At pinakamaganda doon, yung pagpapatawad. Patawarin mo kami ng aming mga utang, ng kasalanan, gaya naman namin na nagpapatawad sa mga may sala sa atin. E kung humingi tayo ng tawad, at hindi rin naman tayo nagpapatawad, sabi niya, bakit yung ko tinatawag na Panginoon? Hindi niya naman sinusunod ang mga bagay na aking sinasabi. Ibig sabihin, gawin natin ang ayon sa kalooban ng Panginoon. Ito yung mga tinuro niya na pinagagabay o guide ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Para kung tumawag man tayo ng Panginoon, hindi niya tayo ikakaila. Kasi alam niya, natutuo tayo sa kanyang harapan. Siya o ang bawat lumalapit sa akin at pinakikinggan ang aking mga salita at ginagawa, ituturo ko sa inyo kung sino ang katulad. Siya ay tulad ng isang taong nagtayo ng bahay at umukay ng pinagkalalim at nilagay ang kanyang patibayan sa bato at nang dumating ang isang baha ay hinampas ng agos ang bahay na yaon at hindi nakilos sapagkat natitirik na mabuti. Kaya kung titingnan po natin, kapag maganda ang pagkakaturo o pagkakahubog ng isang tao, dumating man ang mga unos, ang mga pagsubok, karamdaman man, problema, sakuna, kapahamakan at kung ano-ano naman, nananatili po siyang nakatayo. Hindi po siya babagsak. Pero kung halimbawa, hanggang sa salita lang, na matibay, o matatag tayo, o ubi ako, pero sinalin lang ng, kasi ang pinagamit kasi ng pinaka-examiner, yung pinaka-close mo pang friend. Minsan yun sa pamilya, yung asawa mo pa, nagkaisang laman mo ang ginagamit para sa booking ka. Ngayon, kung mahina ang ating pananampalatay, bagsak tayo. Magbibigay ko ng sample. Ito, sarili ko itong karanasan. Sabi baga nung sumumpa tayo, hanggang kailan mo patitindigin ang bandila ni Kristo? At sabi natin, hanggang may buhay. Umalis man ako sa Bicol, nagkarating ako ng Maynila, hinahanap ko ang mundo yan. Nagkapangasawa na ako, sabi ko, ang sumama sa akin sa team ko, siya na yung mapapangasawa ko. Kung nakilala ko doon si Mrs. Ngayon, nung malalaki na yung mga bata, kailangan kong pumunta ng mundo yan. Sabi niya, sige, pumunta ka ng mundo yan. Lipad lahat yung damit mo. Sino ang susundin ko? Siya o ako?
yung kalooban ng Diyos. Sinunod ko yung kalooban ng Diyos. Pumunta ko. At uwi ko nga, lipad na talaga kami. Hindi ako nagalit. Anong sabi ko? Sino kaya gumawa nito? Bakit kaya nagsisilipakan yung mga ganito? Alam mo ginawa niya, umigi siya ng tawa. Kasi po, they will be done. Kinakailangan masunod yung kalooban ng Diyos. Ngayon, hindi sinasampok ko lang po ito para malaman natin na kapag ang ating pananampalataya nakatayo sa ibabaw ng isang bato, kahit anong examen na ginagamit yung mga mahal natin sa buhay ng kalaban ng Diyos, hindi po tayo dapat panghinaan ng Diyos kung mahina na. Kasi normal po yun. Kahit takutin pa tayo, ang mahalaga po doon tayo nagtitiwala. Kasi kung yan man ay ginagamit ng kalaban ng Diyos, ang yung temporary lang po yun. Hindi yung pangmatagalan. Ang mahalaga po naganap mo ang kalooban ng Diyos. Dito na po yung sinasabing katulad ng isang tao, itinayo ang kaya nilagay ang patibayan sa bato. Dumating ang baha, ito na yung mga pagsubok. Challenge sa ating mga buhay. Hindi po tayo makikilos sapagkat natitirik na mabuti. Ngayon, sabi naman dito, dapat ang dumirinig at hindi ginagawa ang tulad sa isang tao na nagtayo ng bahay sa lupa na walang katibayan. Laban sa iyon ay hinampas ng agos pagdakay na liba at malaki ang naging kasiraan ng bahay na yan. Kaya po, ito po ang susi ng pagtatagumpay. Palagi natin iisipin yung sumpah pangako natin nung tanggapin natin si Kristo sa ating buhay. Nung ipinatong natin ang ating kamay sa mga kasulatan at umanong tayo, saksi ang Espiritu. Yan po ang itanim natin sa ating mga isip. Hindi lang yung attendance yan dahil palagi kang present, linggo o ano. Ang mahalaga po dyan, yung sinumpaan mo. At yung kalayaan mo, kahit saan templo ko, pwede kang magsimba, pwede kang gumanap. Kasi po, wala namang sinabi na, o ba, dito ka lang, active ka lang dito, huwag kang pumunta sa kapila. May wala namang ganun eh. Kundi, lahat yan ay itinatag ng Diyos para doon tayo magtipon-tipon. Ang importante po dyan, yung sinumpaan natin, tinutupad natin. Ngayon, kung halimbawa, hanggang bibig lang, nangako tayo, opo, hanggang may buhay. Ngayon, lumipat lang ng tirahan, nawala na. Nagkatrabaho lang, nawala na. Hindi na nakita yung luya. Nakapangasawa lang, inactive na. Dapat, okay lang. Limited time lang. Pero ang importante yan, kung malalaki na ang anak, ituloy mo lang ulit. Yung pag-iingin ko. Ngayon, ang importante po doon, ito palagi yung sinumpa. Kasi, sa oras na nakasulat na ang ating pangalan sa libro ng buhay, lahat yan nakarecord. Kaya kinakailangan natin pag-ingatan yung ating sinumpaan sa ating dakilang Panginoon. Sapagkat hindi po tayo tapos sumumpa. Sasabihin, hindi ako pupunta doon dahil kaaway ko siya. Hindi tayo sa tapos sumumpa. Sa Diyos tayo sumumpa. Kaya ka lang hindi pumupunta ng dito dahil sa pride. Ayaw mong pagsabihan. Kung ikaw ay tunay na lingkod ng Diyos, kapag sinasaway ka, marunong kang makinig. Alam mo, na meron kang pagkakamali na dapat ituwid. Kapag pinagsabihan ka, tanggapin mo, mali mo yun. Dahil ang importante po dyan, nananahan ka doon sa templo yun. Sayang yung panalangin na, kung mananahan sa templo ng Panginoon, magpakailanman, siya nawa. Di ba paghuli sa awit 23, tuwing linggo, sinasampit natin. 23 size ng awit.
at ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Tapos ngayon, sinubok lang, ginamit lang yung kapamilya, magnagan, hindi na pumunta ng templo. Sabi nga, dapat piliin natin yung matatag na pundasyon ng ating pananampalataya. Hindi yung inilagay lang sa isang sa lupa, umuhangin na dumating lang ang pagsubok, wasak na. Kundi nananahan. Kasi marami ang mga, umalala natin, maraming mga kapatira na active. Minsan nahindala pa na ang buong pamilya, pero ngayon nasaan na. Maganda wala na. Dapat nananatili ang pundasyon na yan hanggang sa huling hininga ng ating buhay. Kaya ang sumpat pangako, hanggang may buhay. Malakas pa naman, nagkaroon lang ng negosyo na wala na sa templo. Diba? Yan ang palagi natin iisipin. Na kapag pumasok na ang sa ating pag-iisip na hindi kumpleto ang linggo kapag walang templo, mapalad ka. Dahil nakatanim ka doon sa matatag na kalagayan sa ibabaw ng isang kape. Pero kung, kasi pag nag-absent ka kasi, pinulit mo pa, masasanay ka. Hanggang sa, normal lang lang sa'yo absent. Pero kung nasa isip mo, parang may kulang sa akin, hindi ako nakapakinig ng ibang wala ko sa pinto. Ngayon, yan ang pagsikapan natin na dapat hanapin pa natin. Dahil kapag yan inagaw sa atin, wala na. Hindi na po yan may kakain. Siguro po, hanggang dito na lang, patitibagin natin sa oras nito. Salamat po sa Diyos at anuman ang ating kahilingan, karaingan, ilapit natin yun sa Diyos sa ngalan ni Kristo Jesus. At isang mapagpalang hapon sa bawat isa.